So ito guys, bitin pa rin. So part 3 na tayo. So dito nga kami sa post na to na trigger. Ayan. So nakapost po yan publicly and ang nakakalungkot is staff siya ng munisipyo. Okay lang sana kung normal na mamamayan ng Palawan na hindi nga nakatanggap, na nag-rant, ganyan. Pero kasi staff ng munisipyo, doon kami nasaktan. Dahil parang ang tinutumbok niya at lalong ginamit niya ang mga staff para mag-assist sa inyo. Which is normal na gagawin dapat ng staff, 'di ba? Para sa ganyan karaming taong bayan. So ito guys, bitin pa rin. So part 3 na tayo. So dito nga kami sa post na to na trigger. Ayan. So nakapost po yan publicly and ang nakakalungkot is staff siya ng munisipyo. Okay lang sana kung normal na mamamayan ng Palawan na hindi nga nakatanggap, na nag-rant, ganyan. Pero kasi staff ng munisipyo, doon kami nasaktan. Dahil parang ang tinutumbok niya at lalong ginamit niya ang mga staff para mag-assist sa inyo. Which is normal na gagawin dapat ng staff, 'di ba? Para sa ganyan karaming taong bayan. Kasi ang ginawa namin is charity para sa nasasakupan nyo 'di ba? Nakalagay diyan, wala kayong inabot kahit 5 duling. Ayan, ang dami ko pong pinamigay. Kita nyo naman, puro 1,000, may appliance, kung ano-ano. And kaya kami napilitang sumibat kahit hindi na ako nakapagpaalam sa mga tao. Sinabihan ako ni Kuya Rendon na may hinihimatay na daw dun sa gilid. Yes, meron na raw parang matanda ata na parang nanghihina na or what, ganyan. Kaya sabi niya, Rosmar, mauna ka na dun sa sasakyan kasi kagulo masyado. Kaya hindi na ako nakapagpaalam. Ang dami ko pa pong ipamimigay na pera kasi nga kulang talaga kami sa goods. Dahil nga, nung may pinag-groceryhan kami, bukod sa medyo pricey compare sa pinapamilhan namin dito sa Manila, bukod po dun, medyo maliit po yung store na napuntahan namin para pagbilhan. Konti lang din yung tinda, ganun. Kumbaga limited lang yung source namin dun. And ayun, wala daw akong inabot kahit 5 duling. After that, mayroong matanda na nandito. Basta nandito, totoo, ayan o, kita niyo yung matanda. Nasa kauna-unahan yan. Simula pa lang, lumalapit na siya sa akin. And alam niyo naman guys, every time na may event ako, humahanap ako ng parang pinakang mukhang nangangailangan. Yun yung binibigyan ko ng 50,000, ganyan, mga 10,000, 20,000. So ito nga, naispatan ko na agad to si Lola. Una pa lang pagpunta ko pa lang dyan. Nung makita siya sa stage, sabi ko, wait lang Lola, mamaya po. Sabi kong ganon. Kasi okay lang, nag-intay siya. Nung bigla kaming bumatche, pinasunod ko siya dun sa sasakyan sa van namin. And ito nga yung video. So ito si Lola guys, tingnan nyo naman, 'di ba? Tingnan nyo yung kung gaano siya kapayat. So ito, ganyang karami yung tao guys. And ito kami, ayun si Lola. Ayun, di kasi kita dun sa cellphone ko. Ayun, basta nasa kaunahan. Ayun, may hawak pa siyang papel. Pang puhunan lang daw, pang simula ng business niyang saba. Yung saging ata yun. So ayan guys, umakyat na kami dito sa taas kasi nagkakagulo na doon. Pero may pinangakuan ako na Lola kanina na sobrang payat talaga. So papapasukin na lang natin dito. Wala ka water. So ayan, isa ka na lang kasi naggagayahan sila. So may nakita ko kasi guys, sabi niya puhunan lang sa paglaro sa saba. So ayan, nanay, last money ko na talaga to dahil hindi pa ako nakakabito. Meron ako nito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala akong pitong ma. Kasi wala na akong asawa. Ilan pa anak? Isa lang namin sa patay na. Yung asawa patay na rin. Meron si nanay 10,000 pang tinda niya na. Magkandila to ka. Ano po? Magkandila to ka na. Ay, hindi po matatakbo. Pwede naman po tayo nanay tumulong kahit wala tayong posisyon. Sabay po mo niya. Thank you po na. Ingat po kayo. Tago niyo po muna baka mawala sa inyo. Lagay lang ito. Nalagay ko dito. Kilala ko kung magsagin ka pa. Eh nanay, walang alak. Ayan. Punta daw. Thank you po. Huwag niyo na lang sabihin na wala nang natira. Last na yan. Thank you po, Nay.